Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Saan man tayo sulok ng mundo. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shoutout muna tayo sa founder ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs, Kalingap Rob, syempre kay Jack Matubang at sa lahat ng mga sponsor na walang sawa tumulong sa mga nangangailangan. More blessing to come. At syempre, shoutout sa Kalingap Strikers. Hindi ko na maisa-isa. At mga kaibigan ko dito sa mundo ng YouTube. Mega love shoutout. Especially Tita Thankful, Tita Lydia, Pexelixi, Hayat's Mix Vlog, Cell TVPS, Maria Ligaspi Vlog, at iba pa. Mga kalingap, mga kabanat bagsik, ano ngayon ang ating reaction video? Nandyan ang thumbnail natin, si Kalingap Ido, si Nanay Mela, at si Mario. At ito nga, bibigyan natin ng reaction. Itong nakita ko na beneficiary daw. Beneficiary daw ni Mario na ito si Nanay Mela, in-interview niya at pinuntahan niya dahil nga nakita niya na pinuntahan ni Kalingap Ido. Diyan sa mga interview niya ay parang naawa ako dito kay Nanay Mela dahil nga itong si Nanay Mela ay parang hirap magsalita at parang aywan ko kung ano ito na ganyan ang pagsalita niya. At talaga naman, nakakaawa. Nakakaawa itong pamilya. Dahil nga, ayan, may isang anak na nag-aaral at may dalawang apo na ayon nga dyan sa nasabi ni Nanay Mela na gusto nga niya ibalik itong isang lalaki. Dahil nga nahihirapan sila. Ayan, at nagpaabot naman ng kunting tulong si Mario. At wala naman din siyang sinabi kay Kalingap Ido na masama. Pero mayroon akong nakita na mayroon siyang sinasabi na kinat niya ang boses ng kanyang sinasabi. Alam kong sinadya niya yun. At hindi tayo tanga-tanga na para hindi natin mapansin yung kinakat niya na sinasabi niya doon kay Nanay Mela. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Mario, style mong bulok. Diba? Yun naman pala at bakit mo napagsabihan na hindi mo naman sinabi, pero dyan sa title mo, dyan sa thumbnail mo, na tinawag mo si Kalingap Ido na wakwak. Tinawag mo si Kalingap Ido na wakwak. Yan si Nanay Mela, hindi yan pupuntahan ni Kalingap Ido kung walang nagsabi na ito si Nanay Mela ay matagal muna na hindi binabalikan. Diba? Matagal muna na hindi ito binabalikan. Pero dyan, sa mga sinabi mo kay Nanay Mela, na last week lang, di ba, nandito kami, nagpaabot kami ng ng tulong sa inyo. Pero, sa una mong sinabi, ang sabi mo, nagtagal dahil nagpunta ka ng, Davao ba yun? Ako naman kahit nakapanood, pero nakakalimutan ko. Diyan ka na sablay. Dahil ang sabi mo, last week, di ba, nandito kami, naghatid. Pero sa una mong sinabi, nagtagal ka pumunta dahil umalis ka. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Itong sa mga ganitong sitwasyon na mga beneficiary na pinupuntahan nitong mga ibang charity vlogger, na pag alam nila na itong charity na pinupuntahan nila ay walang nag-i-sponsor, kahit hirap na ay
hindi nila binabalikan kapag walang ayuda na nag-i-sponsor. Ano? Hindi nila binabalikan. Kawawa naman. Nakakaawa ang kalagayan nung pamilya na yon. Dahil yung babae, alam ko na medyo, ano siya, yung utal siya. Ano, hindi siya nakapagdiretso. Parang, ang ano ko, parang na-stroke ba siya dyan sa mga salita niya, ano? At kailangan talaga itong pamilya updated ang nag-scout sa kanila na mayroon laging ibinibigay, ano? Mayroon ibinibigay. Dahil scout mo yon at nakita ng kalahatan na karapat dapat naman siya tulungan. Dahil nga, ayun, may dalawang apo na binabantayan at sabi pa nga na yung tatay ay nagbibinata, ganun talaga, Nanay Mela. Kapag ang lalaki ay wala ng asawa, ay hindi naman lahat, hindi naman lahat. Basta, yun, pinapabayaan ang kanilang anak kapag nakakakita na ng ibang tilapia. Diba? Kapag ang tilapia na matambok at ito ay nababaliwan nila, ay talaga walang pakialam sa mga anak. Kaya, ikaw Mario, dyan sa mga sinasabi mo na kunyari ay, okay naman Nanay Mila, kung mayroon tumulong dito sa inyo dahil nga ay kami naman ay hindi naman kami mga gusto naman namin ngayong may mga makatulong na ibang charity vlogger, pero alalahanin, ako ang naka-scout sa'yo. Diba? Ayan kapag pinupuntahan na ng isang scouter, ng isang nagcha-charity na tutulungan at nakita na may views na, yan, manggagalaite. Scout ko yan! Scout ko yan! Kasi, nakita nila na may views. Ganon ang mga style bulok. Diba? Yan ang mga style bulok. Diba? Sino yung hindi niya pinapangalanan ang pangalan ni Edo? Kapag nag-interview siya doon kay Nanay Mila, hindi niya pinapangalanan. Na ang akala niya siguro na makikilala si Kalingap Edo sa kanyang mga supporters. Kaya ayaw niya kasi nga, Team Rochelle kami. Team Rochelle kami. Kaya ayaw siguro na pangalanan si Edo kasi nga, baka lalong sumikat. Di ba? Lalong sumikat si Kalingap Edo. Pero hindi niya alam, siya ang nakilala sa Kalingap. Di ba? Hindi niya napapansin yung mga Kalingap. Interview niya, hindi niya pinapangalanan si Kalingap Edo. Tapos mayroon siyang kinakat na hindi niya ano yun tawag doon, sinadya yun na nagsasalita siya pero hindi pinarinig. Diba? Hindi niya pinarinig. Panay ang salita niya tapos maya-maya nagsalita na siya. Diba? Kaya, huwag mong sabihin na winakwak yun dahil ikaw ang nagtagal dyan na hindi mo balikan. Diba? Na hindi mo siya binalikan dahil ayun, nagpunta ka or aywan ko kung saan ka nagpunta. Diba? Nung pinuntahan ni Kalingap Edo na nakita mo na may views, dyan kayo dyan nyo pinapasok. Diba? Dapat nag-title ka ng hindi wakwak, inisip mo dapat muna na ay pinasok ito kasi ang akala siguro nila hindi ko nababalikan kasi nagtagal. Yun naman pala, kay Patrick naman pala yun, scout. At inirefer doon kay Dr. Love at hindi nga pinansin muna ni Dr. Love dahil naging busy siya dito sa paglilipat ng ribbon cutting paglilipat sa bahay, ribbon cutting ni Bibi Dianse. Kaya hindi napuntahan ni
Dr. Love, yung pamilya na yan. Dahil nakita ko sa live ni Dr. Love, ipinakita. At ito nga si Dr. Love ay ipinaglaban talaga niya si Kalingap Edo. At syempre, ipapaglaban natin si Kalingap Edo dahil nga dito nga sa title niya ay hindi natin nagustuhan. Sa title lang naman siya nagkakamali. Wala naman siyang sinabi na masama kay Kalingap Edo. Pero sinasabi niya doon sa babae na Team Rochelle kami. Team Rochelle kami. Ha? Kaya inexplain mo niya, kaya naging ang Rochelle. Kaya siya Rochelle dahil kinumbine ang pangalan ni Roel at ang Asos Justus Maria Josep. Bakit pa ba kailangan pa bang i-memorize yan? Alam naman ng kalahatan talaga, combine. Diyos ko Lord, kawawa naman. Ayan lang mga kalingap, doon lang tayo pero pansin natin yung mga sinasabi niya, kunyari, wala siyang sinasabi na masama. Pero, dito kay Kalingap Edo, pero, tayo? Tanga? Hindi makakatch up kung ano ang mga sinasabi, di ba? Kaya yan, hanggang dito na lang. Sa next live and upload. God bless sa ating lahat.